Chapter 4. Hindi niya alam kung dahil sa tequila kaya siya nakatulog agad. Naka-off ang phone niya para sigurado siyang walang aabala sa pagtulog niya. Malaki ang kama ni Ami na bilog. Kahit gumulong sila dito ay okay lang. Ang weird ng taste ng kaibigan niya. Dahil pati upuan at lamesa, bilog din. Minsan, tinanong niya ito kung bakit gano'n ang type nito. Ang sabi ng babae, ayaw daw nito ng may corner. Kasi may titigilan ng blessings. Kaya maganda daw bilog. Paikot-ikot lang. Pagkagising niya, bandang 10:00, naglo-lotion na si Ami. Halatang bagong ligo. Inopen niya ang cellphone niya. Tumunog ito ng sunod-sunod, kaya i-mute niya. Wow! Ang dami, ha? At sabi ni Ami, malamang minumura ka na ni Rafael. Hayaan mo siya. Bakit hindi mo ko ginising? Tanong niya dito, saka tinupi ang kumot. Kakagising ko laang din naman. Naligo lang ako. Pero gigisingin na rin sana kita. Naunahan mo lang ako. Kumusta tulog mo? Okay naman. Mamaya, tatawagan na ako ni Papa. Sigurado yan. Okay lang yan. Sanay naman sina titaw na kasama mo ako Sagot ni Ami sa kanya. Maligo ka na. Andyan na ang mga gamit mo. Alam mo, minsan iniisip ko kapag naging lalaki ako, aasawahin kita. Masyado ka kasing maasikaso. Alam mo, kung ikaw din laang ang mapapangasawa ko, just in case, pag-aalaga na lang ako ng mga aso. Kasi, ang mga aso, natuturuan. Ikaw, Diyos ko, Atalia, ewan. Aray ko, ha? Masakit pa yan sa love life ko ngayon. At least, true. Ano ba kasing nagustuhan mo sa Rafael na yan? Mukha namang napagsawaan na yan ni Clarice. Hindi ka pa kasi nai-in love. Anong tawag mo kay Arvin? Kalagaw-yaw. Baliw, na-in love na rin ako, no? Maaga nga lang akong nagising na ang fairy tale para laang sa kwentong pambata. At sa gayaan nating totoong tao, wala. Hala, ang bitter mo ata ngayon. Naalala ko lang kasi yung nangyari kagabi. Kaya pala ni Clarice manakit para kay Rafael. Paano kung bobo ka at wala kang alam sa martial arts? Yung laking yun ni Clarice, ibabalibag ka laang nun. Pakunwari ka pa, pinagkakitaan mo naman ako, sabi niya sa kaibigan. Sa bagay, parang kailangan mo nang magpalit ng career, friend. Mag-kickboxing ka na laang kay Ayoko nga, bakit hindi na lang ikaw? Total wala ka namang love life. Ang tabil ng dila mo, gupitin ko yan. Banta nito sa kanya. Ang pikon mo talaga. Mwah! Nag-flying kiss pa siya sa kaibigan bago niya ito iniwan at pumasok sa banyo. Si Ami lang talaga ang nakakaunawa sa kanya. Sanay na sila sa isa't isa kung nag-usap. Real talk lang. Masarap ang lagaslas ng tubig sa kanyang katawan. Hindi ito malamig, hindi rin naman mainit. Siya lang ang nakakapasok sa banyo ng babae. Kahit katulong nito, hindi pinapapasok. Kaya ang ending, dalawa silang naglilinis. Pagkatapos niyang maligo, lumabas na siya. Nakahiga si Ami sa kama at tawa ng tawa. Anong nakakatawa, amihan? Pinupunasan niya ang kanyang buhok. May video kagabi kung paano mo napaplakda si Clarice. Look out! Ipinakita nito sa kanya ang nasabing video na may capsyong, malaki nga, lampa naman. Kita naman dyan na hindi ako nauna. Sagot niya, saka kinuha ang suklay. Naman, sabi nitong isa, pakakasalan na kita at Halya. Itong isa pa, ang yabang mo, Clarice. Lampa ka naman. Nagbabasa ito ng mga nakakatawang comments. Hayaan mo na sila. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong niya dito. Loka, mag-beauty rest ka na. Kailangan mo nang umuwi. Di ba may party ka pa bukas? Engagement niyo, right? Paliwanag nito sa kanya. Ay, nakalimutan ko na agad. Kain na lang tayo sa labas bago ako umuwi. Sabi niya. Tama, may pera naman sa akin. Yung napalalunan ko sa pustahan. Tumunog ang cellphone niya. Sinilip niya kung sino. Si Rafael. Naku, ang demonyo. Tumatawag. Sabi niya kay Ami. Sagutin mo na. Kanina pa'y Anong sasabihin ko? Kung anong nararamdaman mo? Huminga siya ng malalim, saka sinagot ang tawag nito. Naka-loudspeaker.
Oh, bakit? Nasaan ka? Kagabi pa kami naghahanap sa'yo. Gigil na ang boses ni Rafael. Nag-aalala na pati ang tatay mo. Okay lang ako. Di ba nakakausap mo na nga ako, oh? Piloso po? Ano ba kasing kailangan mo, ha? Kung tungkol na naman kay Clarice yan, please, ayokong pag-usapan at naiinis ako. Bumuntong hininga ang lalaki. Saglit na natahimik. Nasaan ka? Susunduin kita. Nagbago ang tono ng boses nito. Uuwi na lang ako mamaya. Atalia, umiiral na naman ang katigasan ng ulo mo. Huwag mo na nga akong sunduin. May sasakyan naman ako. Umuwi ka na. Madaming ire-ready. Marami tayong aasikasuhin. Tapos ikaw, kung san-san ka napunta, ako lang ba ang ikakasal dito? Oo na. Uuwi na ako. Bye. Napabuga siya ng hangin. Diyan na lang tayo kumain, friend. Ano bang food? Nagsinigang si Yaya Jack. Halika na sa baba. Nauna nang tumayo ang kaibigan. Pagbaba nila ng hagdan, naroon ang mga yaya nito sa bar counter at nagkukwentuhan. Hindi naman kalakihan ang bahay ni Ami. Saka wala itong masyadong gamit, kaya madaling linisin ang bahay. Bakit kayo nagkukwentuhan dyan? Sinabi ko bang mag-usap kayo? Sabi ni Ami. Ma'am, maawa na po kayo sa amin. Hindi pa kami kumakain. Anong awa-awa? Walang awa-awa sa akin. Ang anak ko, ma'am, may sakit. Kailangan ko ng pera. Tumulo ang luha nito at naglumuhod sa harap ni Ami. Pumalakpak naman siya pagkakita sa nangyayari. Parang nanunood siya ng pelikula. Bakit ka umiak? Tanong ni Yaya Jack kay Lou. Abay, wala namang usapan na huwag iiyak, hindi ba? Sabi ni Yaya Lou. Nagpalakpakan silang dalawa ni Amihan. Aw, dahil magaling kayo pareho. Ito, Yaya Jack, 1,000. At dahil umiyak ka, Yaya Lou, sa iyo ang 2,000. Nakangiting inabot ni Ami sa dalawang yaya ang pera. Nahihirapan pa akong umiyak, ineng. Sa banda-banda riyan, mapapractice ko rin yan. Sagot ni Yaya Jack. Oo, niyakap ito ni Ami. Okay lang yan, Yaya. Basta galingan mo next month. Tuwing katapusan ng buwan, ang challenge ni Ami sa mga yaya ay magdrama. Naboboard daw kasi siya. Pero hindi basta ibibigay ang premyo. Dapat magpagalingan ng dalawa. Nung una, akala niya totoo ang nangyayari. Late na sinabi ni Ami na katuwaan lang naman yun. Kakain ba kayo? Tanong ni Yaya Lou sa kanila. Yes naman. Aalis na kasi si Atalia. Saka ikakasal na yan. Sagot ni Ami. Kaninaw? Kay Crush? Tanong ni Yaya Jack. Siyempre, dapat lang no. Tatawa-tawa siyang umupo. I-invite ko kayo sa kasal ko ha. Ay basta magmamaganda rin kami ron ha. Request ni Yaya Jack. Abay oo naman. Ginaya niya ang punto ng mga ito. Hay! Kagaling mo na palang magbatanggenyo eh. Sabi ni Yaya Lou. Si Ami kasi lagi akong kinakausap ng ganyan. Nahahawa tuloy ako. Sagot niya dito. Masarap ang kinain nila ni Ami, kasabay ang mga yaya nito. Natutuwa siya dahil ang kaibigan niya ay pinalaki ng mga ito ng maayos. Pagkatapos kumain, nagpaalam na siya. Umuwi na siya sa bahay nila Rafael. Malayo-layo pa lang siya, tanaw na niya ang babaeng kausap ni Rafael, si Clarice. Binusinahan niya ito ng malakas. Gulat na gulat ito sa kanya. Bumukas ang gate ng bahay at ipinasok niya ang kanyang sasakyan. Pagbaba niya, nilapitan niya sina Clarice. Yang babaeng yan ang nauna, baby. Hinamon niya lang ako, kaya lumaban ako. Tinuro pa siya nito. Naningkit ang mga mata niya sa sinabi ng babae. Really, Clarice? Really? Nilapitan niya ito. Halata ang pasa nito sa pisngi. Ako talaga? Ikaw naman talaga? Susugod sana ito, pero inawat ni Rafael. Walang yaka. Sinabit niya ang bag sa leeg ng lalaki. Hinubad niya ang suot na blazer, saka itinali ang kanyang mahabang buhok. Pumunta siya sa gitna ng kalsada. Matapang ka, di ba? Alika dito. Gusto mo akong sugurin? Go! Isa lang. Pagbibigyan kita. Gusto mo sa kaliwa naman? Tanong niya sa babae. Nagulat si Clarice. Hindi inaasahang papatulan niya ito. Tama na, Atalia. Awat ni Rafael. Huwag mo na siyang patulan, Clarice. Pasalamat ka. Inawat ako ni Rafael. Mayabang na sabi nito.
Saka siya inirapan. Inawat? O natatakot ka? Napatumba kita kagabi habang tipsy ako. Ngayon naka-recharge na ako. Baka makakaganti ka na sa akin ngayon. Nag-warm up pa siya at nagtatalon. Kahapon mo pa ako hinahamon eh. Sige, sparring na lang. Walang pikunan. Pagbigyan mo na. Sigaw ng lolo ni Rafael na nasa terrace. Bitawan mo siya, Rafael. Pero, lolo. Nagdadalawang isip ang lalaki. Sige na, Rafael. Ano, natatakot ka bang basagin ko ang mukha niya? Nagtatatalon na siya at nagsisisipa sa hangin. Sige na, Clarice. Pagbigyan mo na si Atalia. Kapag nanalo ka, ipapakasal ko sa iyo ang apo ko. Pero, pag natalo ka, huwag ka na magpapakita dito kahit kailan. Naupo pa ang lolo nito at pinanood sila. Ano, kaya mo ba? Tanong ni Rafael kay Clarice. Hindi ako bayolenteng tao, no? Sagot ni Clarice. Ang tapang mo kagabi. Naghakot ka pa nga ng mga tropa eh. Kaya halika na. Tawag niya dito. Ang liit ko. Makaalis na nga lang. Ang babayolente ng mga tao dito. Tumalikod na si Clarice. Binalingan nito si Rafael. Hindi mo ba ako ihahatid? Kaya mo nang maglakad. May paa ka naman. Pero pag kinulpi kita, papayag na akong ihatid ka niya. Sabi niya. Makakaalis ka na, iha. Ingat pag uwi. Saka huwag masyadong matapang kung hindi kaya. Itinias pa ng lolo ni Rafael ang kamay na nagtataboy sa babae. Rafael, pumasok na kayo ni Atalia dito. Dinampot niya ang blazer niya na basta niya hinagis. Napatingin sa kanya si Rafael. Partikular na sa kanyang dibdib. Alam kong walang ganyan si Clarice. Masasaktan ka lang dun pag nauntog ka sa dibdib nun. Buska niya dito. Akin na nga yung bag ko. Yumuko ang lalaki para maabot niya ang bag. Inatake siya ng kalokohan. Naisip niyang magiging asawa naman niya to. Isinubsob niya ang mukha nito sa kanyang dibdib. Oops! Sorry! My bad! Sabay talikod niya dito. Ni hindi na niya nakita ang pagkatulala ng lalaki. Iha! Niyakap siya ng matanda. Kagabi pa kami nag-aalala sa'yo. Sorry po, lolo. Nagpalamig lang po ako. Inaway kasi ako ng babaeng yun. Sagot niya habang inaalalayang umupo ang matanda. Nakita nga namin sa internet ang nangyari. Buti na lang, tama ang sinabi kong mag-aral ka ng karate. Nagagamit mo na ngayon sa mga bully. Tinapik-tapik pa ng matanda ang kanyang kamay. Kinukonsinti niyo yan? Baka mamaya kung kailang kasal na kami, ako naman ang pagparaktisan yan. Wika ni Rafael. Basta wag kang loloko-loko. Hindi kita sasaktan. Mayabang pa niyang sabi, saka nag-dirty finger sa lalaki. Napamulagat ito sa kanya. Mabait na bata si Atalia, apo. Hindi siya mananakit ng walang dahilan. Sabi pa ng kanyang lolo. Patangu-tangu lang siya sa tabi ng matanda habang kaharap niya si Rafael. Akala siguro ng lalaking ito ay mabait pa rin siya tulad noon. Nawala ang closeness nila nang malaman niyang girlfriend nito si Clarice, ang idol niyang modelo, ngunit nasira ang karir dahil sa drugs. Lalo niya pang inayawan ng babae nang makita niya ito kung saan-saang bars at nagpapabookings. Tapos, yun ang ipapakilalang girlfriend ng kanyang ultimate love. Dun siya nainis. Humanap na lang sana ito ng matinong babae. Kahit hindi na siya ang pakasalan nito. Basta maayos ang makakasama nito habang buhay. Pero syempre, mas okay sa kanya kung siya ang pakakasalan ng lalaki. Mabait si Clarice noong una, pero napapansin nila na humihingi ito ng humihingi kay Rafael, na binibigay naman ng huli. Kaya yun ang una niyang plano, ang alisan ng lahat ng karapatan sa pera ni Rafael ang babae. Lolo, aakyat muna ako sa taas. Biglang sumakit ang ulo ko. Tumayo ito. Teka, magpifit pa kayo ng damit, hindi ba? Tanong ng matanda. Mamaya na lang po siguro. Sagot nito sabay talikod. Pinalo siya sa hita ng matanda, tsaka binulungan. Alukin mo ng masahe sa ulo. Mahilig yan sa amoy ng white flower. Baka magalit po eh. Bulong din niya. Hindi magagalit yan. Mahilig yan magpamassage, di ba? Magaling ka naman magmasahe, kaya bilis na. Sinundan niya ito patungo sa kwarto nito. Gusto mo ng masahe? Tanong niya. Napatingin ito sa kanya. Magaling ako magmasahe, di ba? Napaisip ang lalaki.
O sige, pero maliligo muna ako Napangisi pa ito. Okay, magbibihis din ako. Kukunin ko lang mga gamit ko. Saka nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kwarto. Bagong ligo naman siya, kaya nagpalit na lang siya na pajama. Madali kasing magmasahe kapag maluwag at nai-stretch ang suot. Kinuha niya ang mga pangmasahe niyang oils. Saka pasayaw-sayaw pa na bumalik sa kwarto ni Rafael. Bago siya pumasok sa loob, tinawag siya ni Malena, ang katulong nilang sosyal. Pinag-aaral kasi ito ni Rafael. Psst! Bulaklak na walang dilig. Nasa gilid lang ito. Oh, bakit etyoserang pala ka? Lumapit siya dito. Saan ka pupunta? Sa loob. Bakit? Gagapangin mo na ba si Rafael? Gaga, baka may makarinig sa'yo. Pero good suggestion, pwede rin. Loka, pag di mo kaya tulungan kita. Hoy, bruha ka. Kay Guyabano ka na lang. Kay Brent? Ayoko dun. Matusok pa ako ng mga kulugunon sa mukha Ang arte mo. Hindi ka naman maganda. Che? Basta, call mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. O kung gusto mo, ako nang gagahasa para sa'yo. Manahimik ka nga. Oh, sige na, pabush. Iniwan na niya ito. Hindi pa ito nakikilala ni Ami. Kaya malamang makasundo ito ng kaibigan niya. Pumasok na siya sa kwarto. Malamig. Pakinig pa niya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Umikot-ikot siya sa loob. Wala naman siyang makitang kakaiba. Umupo siya sa kama at niyugyog-yugyog ang kutsyon nito. Sa kanya naisipang humiga. Ang tagal naman ng lalaking to. At hindi na niya namalayang napapikit na pala siya at nakatulog na ng diretsyo. Kaya hindi na niya namalayan ang paglabas ni Rafael ng banyo. Point of view, Rafael. Nagulat siya nang sumugod sa bahay nila si Clarice. Galit na galit ito at ipinapakita ang pasa na ginawa dito ni Atalia. Napakahayop talaga ng babaeng yun, sabi nito. Ano na naman ba kasing ginawa mo? Hindi naman mananakit yun kung hindi ikaw ang nauna. Sagot niya dito. At ngayon siya nang kinakampihan mo? Nagayuma ka na ba ng pandak na yon? Hindi siya pandak, matangkad ka lang. Naiiling niyang sabi. Masyadong iskandalosa ang babaeng ito. Pero mahal niya si Clarice dahil malambing at maasikaso itong babae. Kapag wala itong toyo, mabait ito. Naging war freak lang noong malamang ipapakasal siya kay Atalia. Noon pa man ay pinagseselosa na ng babae si Atalia. Kahit sinabi niya dito na parang kapatid niya lang si Atalia, ayaw nitong maniwala. Dahil ang itsura daw ng dalaga ay mang-aakit. Matagal nang isecure si Clarice sa mga babaeng may malalaking dibdib. Gusto sana nitong magpa-breast enhancement, ngunit takot naman sa injections. Patuloy pa rin ang pagwawala ng babae sa harapan ng bahay nila. Naririnig na sila ng kanilang mga kasambahay. Napansin na rin niya na sumilip na ang kanyang lolo mula sa terrace. Clarice, huwag kang mag-iskandalo dito, nakakahiya. Awat niya sa babae. At nakakahiya na ako sa iyo ngayon? At anong sunod? Ipagpapalit mo talaga ako sa babaeng yon? Nanlalaki pa ang butas ng ilong nito. Nakita niyang paparating ang sasakyan ni Atalia. Pumasok ito sa garahe, saka bumaba ng sasakyan at nilapitan sila. Hinamon niyo lang ako, baby. Kaya lumaban lang ako, sabi ni Clarice sa kanya. Really, Clarice? Really? Sabi ni Atalia dito. Nagulat siya nang biglang mag-aya ng sparring si Atalia. Hinahamon nito si Clarice sa isang friendly match at siya ang napiling pagpustahan ng mga ito dahil nakisawsaw na ang kanyang lolo. Ang mananalo ang pakakasalan niya at kapag natalo si Clarice, hindi na ito magpapakita sa kanya kahit kailan. Akala niya, lalaban si Clarice. Akala niya, ipipilit ng babae ang gusto nito. Subalit nagkamali siya. Tumiklop ito na parang aso. Hindi mo man lang ba ako ihahatid? Tanong nito sa kanya, nanilingon pa siya. Ipapatid kita sa kanya kapag umuwi ka ng lumpo at bugbog sarado ng dahil sa akin. Sagot naman ni Atalia. Nagmamarsyang umalis ang babae na hindi man lang siya tinapunan ng kahit kaunting sulyap man lamang. Clarice, nasambit na lamang niya. Ang tuwag naman pala ng babaeng yun. Ay nako! Saka pumasok na ito sa loob ng garahe. Mbag mo. Nakasabit pa yun sa leeg niya. Hindi niya alam kung anong kalokohan ang naisip ni Atalia
at isinubsob ang mukha niya sa malambot nitong dibdib. Inginudngud pa siya ng babae sa dibdib nito. Oops! Sorry! Saka ito naunang pumasok ng kabahayan. Nakikipagkwentuhan na ito sa lolo niya. Ang hindi niya in-expect ay ang magda-dirty finger ito sa kanya. Alam niyang pilya ito, subalit first time nitong ginawa yun. O marahil, hindi niya talaga ito ganun kakilala. Lolo, magpapahinga po muna ako. Paalam niya. Pupunta kayo sa couturier ngayon, di ba? Gulat na sabi ng kanya lolo. Mamayang hapon pa naman po yun. Sagot niya. Sige po. Umakyat na siya sa kanyang kwarto. Pero pagbukas niya ng pinto, nakasunod sa kanya si Atalia. Sanay na ito sa mga kwarto doon kaya hindi ito naiilang. Mamassage kita. Alok nito. Naalala niya na magaling itong magmasahe. Ang mommy at daddy niya ay nagpapamasahe din dito noon. Oh, sure. Maliligo lang ako. Paalam niya dito. Ang hindi nito alam, tatagalan niya ang paliligo hanggang mainip ito at magkusang umalis at sumuko. Kaya maganda ang ngiti niya pagpasok niya ng banyo. Nagbawas muna siya. Halos 1 oras yata ang ginugol niya para lang doon. Naglalaro siya ng cellphone habang nakaupo sa trono. Pagkatapos i-flush ang kanyang dumi, saka pa lang siya naligo. Binagala niya ang pagsasabon at pagkukuskos, saka mahina ang lagaslas ng tubig sa shower. Iniisip niyang aalis na ang babae at maiinis sa tagal niyang lumabas ng banyo. Ngunit paglabas niya, naroon ito at nahihimbing matulog sa kanyang kama. Nakapajama ito at t-shirt. Hindi niya akalaing dadatnan niya ang babae doon. Gigisingin sana niya ang babae nang mapansin niya ang kwintas na nasa leeg nito. Maganda yun at sigurado siyang nakita na niya ang alahas na yun. Hindi basta-basta ang alahas na yun dahil sigurado siyang mamahalin yun at ang diamante sa pendant nito ay siguradong totoo. Naupo siya sa gilid ng kama. Hindi niya akalain na ang batang inaalagaan niya noon ay isa ng ganap na dalaga na. Ito ang batang tatakbo sa kanya upang ipagmalaki ang mga nahuhuling insekto. Maduming damit dahil nakikipaghabulan at butas na palda dahil nasabit sa bakod pagtakas. Kaya siguro pinagseselosan ni Clarice si Atalia dahil hindi pa nakakapasok ng kwarto niya ang nobya at si Atalia ay labas-masok sa lahat ng sulok ng kanilang tahanan. Subalit para sa kanya, si Atalia ay isa lamang nakababatang kapatid. Isa lamang itong kaibigan at kasamahan sa trabaho. Hindi niya ito nakikita bilang dalaga na magbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Yung papangarapin niyang magiging ina ng kanyang mga henerasyon. Kapag kasama niya ito, puro kalokohan ang nalalaman niya. At nagbago ang lahat nung pumasok sa buhay nila si Clarice. Hindi niya maintindihan, subalit parang naiisip niya na nagsiselos ito sa kanyang nobya. Pero wala naman siyang matandaang pagkakataon na nagbigay ito ng motibo sa kanya. Naiiling na lang siya sa isiping yun. Minabuti niyang gisingin na lamang to. Atalia! Atalia! Inalog pa niya ang balikat nito. Tumihaya lang ito lalo. Kinuha niya ang marker sa drawer at ginuhitan ang muka ng babae na parang pusa. Tawang-tawa siya sa kalokohan niya. Sa kanya ulit ito sinubukang gisingin. Atalia! Atalia! Inalog ulit niya ang balikat ng babae. Nagmulat ito ng mata at gulat na gulat nang makita siya. Napabalikwas ito ng upo. Siya naman ay biglang napatayo. Nalaglag ang tuwalya niyang nakatapi sa bewang. Si Atalia naman ay nagpalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa kanyang junior. Tinakpan nito ng mga kamay ang mga mata at nag-iwan lang ng butas para makakita. Sabay sigaw. Ah! Ahas! Tumakbo ito palabas ng kwarto niya. Siya naman ay natauhan sa pagkakagulat at ibinalik ang nalaglag na tuwalya sa kanyang bewang. Loko-loko yun na. Napakamot siya sa ulo. Ano ka ngayon? Sa kanya nilapitan ng